Ano bang gustong mangyari ng mga anti-government dyan? Gusto ba nila magkandamatay tayo? Gusto mo nila ba nila makipaggiyera tayo? Mas iniisip ni Pangulong Marcos ang kapakanan ng nakakarami kaysa gusto ninyong mangyari na makipaggiyera tayo na wala naman tayong ilalaban. Alam nyo mga kaibigan, dito natatawa ako sa mga ibang nagmamarunong na nagmamagaling about dito sa usapin ng West Point, yung West Philippine Sea Island, na kung saan nagkaka-interes ang China. Na kung saan nagkakaroon nga ng kaguluhan dyan sa pagitan ng Philippine Coast Guard natin at ng China, di ba? Na nagkaroon pa nga na naputulan ng daliri. Ito mga kaibigan, ano bang gustong mangyari ng mga anti-government? Ano ba ang gusto nilang mangyari at ano ba ang gusto nilang kaganapan na kalutasan dyan? Gusto ba nila magkandamatay tayo? Gusto mo nila ba nila makipaggiyera tayo? Hindi ba naisip ng mga anti-government na to na nagmamagaling, na nagmamarunong, ano ang laban natin kung sakali na makipaggiyera tayo? Diba? Kaya tama ang ginagawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Bakit? Kapayapaan ang gusto niyang mangyari. Sa pagbisita ng Pangulong Marcos sa AFP Western Command sa Palawan, nagbigay ng mensahe ang ating kababayan, ang ating Pangulo para sa mga kababayan tungkol sa ating karapatan at sa West Philippine Sea. Binigyan importansya ng ating Pangulo na mahalaga ang pagiging makabayan natin sa tama lamang na ipagtanggol natin kung ano ang karapatan natin sa ating teritoryo base sa mga international laws. Ngunit hindi upang tayo'y sumulong o maghamon ng away o gyera. Bagkos gagawin natin ito sa mapayapa at mahinahon na paraan. Binanggit din ng Pangulo na ang paglaban o pagpoprotesta natin sa ganitong paraan ay hindi naman nangangahulugan na tayo ay duwag. Ito ay para lamang maprotektahan natin ang buhay at mga kabuhayan ng ating mga kababayan. Naniniwala ako sa stand o desisyon ito ng Pangulo. Tama naman na hindi tayo magpadala sa ating mga emosyon at magdeklara ng gyera laban sa China. Hindi natin kakayanin ang damage o maaaring maging pinsala ng gyera sa buhay, kabuhayan at marami pang iba. Kung magkakaroon man ng gyera ang Pilipinas at China, walang mananalo sa gyera. Lahat ay talo sapagkat bukod sa pagiging magastos nito, madami din aspeto ang dapat isipin na alam ko ay prioridad ng ating Pangulo na protektahan. Bagamat hindi naman sinasabi ng Pangulo na dapat baliwalain natin ang ginagawang panghaharas ng mga inchik sa ating Coast Guard, Navy at mga kababayan na namumuhay sa lugar na inaangkin ng China. Ang nais lamang natin ng ating Pangulo ay maging mahinahon tayo. Patunay lamang ng concern o may malasakit si Presidente sa mga taong doon ay paghingi ng reformants o karagdagang tulong mula sa US at iba pang mga bansa na kaalyado natin. Naniniwala ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, totoo na walang kakayahan ang bansa natin makipag versus one sa China. Kaya nga tayo humihingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa gaya ng US, Australia at Japan. Karagdagan seguridad po ito para sa ating mamamayan at bansa. Hindi po magpapasakop sa kahit na sino pa man at magpapasalamat tayo na hindi sila protektahan ang bansa natin. Di gaya ng China noong panahon ni Duterte na may pangsarili palang interes kaya nakipagkaibigan sa atin. Yung pala kung ano-anong krimen at sindikato lamang ang dadalhin sa bansa gaya ng Pogo at Shabu. Kaya tayo ay manindigan kasama ng ating Pangulo at ipagtanggol sa ating karapatan, sa ating lupain, maging karagatan natin sa ating mga ninuno ang kalayaan at soberenya na meron tayo ngayon. May pagtatanggol at mapalaya tayo
noon sa mga mamananakop. Kaya ngayon, sinasakop na naman tayo ng ibang bansa, manindigan tayo na tayo'y mananalo sa International Court at sa West Philippine Sea. Manindigan tayo para sa ating minamahal na inang bansa. Kung gusto nyo ng gulo, hantayin ninyo ang pagbaba ni Pangulong Marcos. Ngayon, dahil ang Pangulo ng bansang ito ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, igalang natin ang kanyang desisyon. At higit sa lahat, pabor ako sa ginagawa niyang desisyon sa usapin sa West Sinayan dahil mas iniisip ni Pangulong Marcos ang kapakanan ng nakakarami kaysa gusto ninyong mangyari na makipagyera tayo na wala naman tayong ilalaban. Anong panlalaban natin sa China? Ha? Mga kaldero? Ha? Mga kawayan? Mga puki ng ina ninyo? Ha? Para lang masabi na tayo'y matapang. Ang tunay na mapayapa, ang tunay na may tikas, ang tunay na may tapang, yung gusto ay maging mapayapang paraan. Hindi nadadaan sa away. Hindi pwedeng idaan sa tapang-tapangan. At dapat may utak. Yan si Pangulong Marcos. Kaya, hantayin ninyo bumaba siya bago kayo magsabi na dapat makipagyera tayo sa China. Mga buwisit kayo.